Amen. Bago ang lahat ay kanyayaan ko po na tayo ay tumayo para sa ating pagsasimula. At patuloy nating awitan ng Diyos at yung may mga problema man tayo sa buhay, ipagdasal natin, ipagkatiwala natin sa Diyos at isipin natin sa araw na ito, ibigay natin ang ating buhay para sa Panginoon. Nasasabi
buhay. At ang iyong mga salita, Panginoon, ay patuloy na nagpagbabago, nagbigay pagbabago sa aming mga buhay, Panginoon. At ngayon po, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, aming pinagkatiwala sa iyo ang aming buhay, Panginoon. Puspusin mo ang bawat isa sa amin, Panginoon, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. At kumilos ka, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Bigyan mo ng kalakasan ang bawat isa sa amin, Panginoon, upang magtagumpay, Panginoon, ang aming panambangin sa araw na ito, Panginoon. At ang lahat ng papuri at pasalamat tanging sa Panginoon si Kristo lamang. Amen. Welcome lang po, sabayan niyo ako sa pagbabasa. Sabi po sa awit 100 verse 1, sabi niya, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay purihan, paglingkuran siyang pusa, lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. Amen? Lahat ay maglingkod sa Panginoon at sa araw na ito, ibigay namin ang para sa Diyos. Sabi niya, umawit.
iningatan ng bawat isa sa atin. At sa oras na ito ay sinong nais magpasalamat sa atin, mga patuloy na sa isang linggo. Alam kong lahat tayo ay patuloy na iningatan ng Diyos. Meron ba? Wala, so ako muna. So, ako yung nasa harap, kailangan ako muna magpasalamat. Amen? So, ako ay patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon na kahit sa dami ng problema ko sa buhay, nandiyan ang Diyos patuloy na gumagabay sa akin. So, nung nakaraan, na-disgrasya yung papa ko, sinugod siya sa ospital. Ako ay nagpapasalamat. Pangilang disgrasya na ni Papa ko, pang-apat, buhay pa rin siya. Amen? So, sa patuloy kong paglilingkod sa Diyos at patuloy kong pagdasal sa Papa ko na maayos siya, ako ay nagpapasalamat kasi walang nangyari sa kanyang masama. Nung nakaraan, pero pag na-disgrasya ang Papa ko, parang sa akin, normal lang sa tao yun. Normal lang sa buhay na magkakaroon tayo ng pagsubok. Pero huwag lang tayong mawalan ng pag-asa sa Diyos. Kasi yung Diyos ay patuloy na kumikilos sa buhay natin. Yun yung pinapasalamatan ko sa Kanya, na kahit sa trabaho, nagtatrabaho ako, tapos may tatawag sa probinsya, ganito yung papa mo, na-disgrasya. Tapos yung papa ko, makulit pa. No? Kahit anong gawin mo sa papa ko, pag sinabihan mo, huwag ka nang mag-inom, umiinom pa rin yan. So wala na akong magawa. Kasi, kahit anong gawin ko, pinag-pray ko na lang eh. Kasi yun yung, pag sinabihan kong papa ko, pa, huwag ka nang uminom, sabi niya, ito yung ano ko eh, ito yung gamot ko. So, wala, sabi ko, si Lord na lang bahala sa kanya. So, yan po ay pinapasalamat ko sa kanya dahil naligtas po siya sa disgrasya at ngayon okay na po siya. Salamat sa Panginoon at ang lahat ng papuri at pasalamat sa kanya lamang. Amen. Mayroon pa po ba? May pasalamat? Sister Linda. Praise God. Alam niyo po na kung paano po ako ng 2 araw, lalabas ko lang po kahapon. Sa dito sa buto ko, nakailang beses silang ultrasound, wala ko sila. Kung bakit lumalaki. Tapos po, in-x-ray ako. Yung in-x-ray po, wala rin nakitang fracture. Sabi po ng doktor, hindi namin ito pwedeng operahan kaagad. Kasi pag inoperahan ka namin, at hindi namin alam kung anong dapat namin o-operahan, baka maubusan ka ng dugo, mamatay ka. So, ang nangyari po ay binigyan po ako ng mga request for CT scan. Kasi yung mga laboratory po yun ay napakamamahal. Ang CT scan umaabot ng 17,000 po. So, sabi ko, matitiis po ako. May pera naman po kami na itabi, kaya naman pinaglalaanan kami noon. Ano nangyari? Sabi ko kay Bing, doon na lang ako sa PGH. Alam niyo naman po ang PGH, napakaraming pasyente. At hindi ka, walang mga VIP doon. Makikita mo kung sino yung nauna, sino yung nagsulat ng pangalan nila, yun ang uunahin nila. So, nangyari po, ang tagal dumating ng doktor. Tulog lang kami sa silya. Napakalamig. Ang dalawang pastor, hindi nga siya natulog eh. Kasi walang pigil ang mga pasyente na pumapasok doon sa ER, sa emergency, at ang daming ambulansya. So, sabi ko, Panginoon, tulungan mo kasi makirot eh. Kung hindi makirot ito, okay lang. Sabi ko, wala ka akong problema sa dialysis ko. Dito naman ngayon nagkaroon ng problema. So, ano nangyari, sabi niya ng doktor, hintayin mo na madialysis ka muna sa itaas, sa 6th floor, bago kita i-refer sa CT scan. Ay, yung CT scan po pala, ay napakatagal. Maghihintay ka pa ng pwesto mo para may pwesto ka nila doon. Ganun para sa public. So, ano nangyari? Pumalik po ako sa dialysis room. Pagpalik ko po sa 6th floor, sa dialysis room ng gobyerno ng
PGH. Pag-upo po, yung pangalawang bed sa akin, naghihingalo na po, pinapump na nila. So Lord, sabi ko, ano itong nakikita ko? So sa madaling salita, hindi sila kumikibo. Lahat ng nurse nakapaikot. Pero alam ko may nangyayari kasi pump na eh. So tinakpan nila na kurtina, so ibig sabihin patay na yun. Sabi ko, Lord, tulungan mo ko. Kinakabahan ako. So nung makita ka na nilagyan na ng kurtina, kumuha ng bed, nilagay sa plastic na itin, nilabas na. Sabi niya, nung nurse, ma'am, ikaw na ang aking aanuhin na, sasaksakan sa dialysis para, ma-CT scan ka na. So, awa ng Diyos yung aking dialysis, wala pong problema. Yung mga, lahat ng machine nila, na nasa loob, tumutunog. Kasi pag tumutunog, ibig sabihin, lumalapot yung dugo, hindi makaikot yung dugo doon sa tube. So sabi ko, Ma'am nurse, ilang minuto pa. Ma'am, sandali na lang, magtiis ka na, matatapos na. Yung iba nga hindi pa tapos, tinatapos na nila kasi tulog na tulog yung Pero sa akin, kasi pag natapos na, may alarm. Ibig sabihin, okay, na-complete mo. So sa madaling salita, nilabas na ako ni Bing, dinala na ako sa ER. Nahanap namin yung doktor, ang dami niyang pasyente. Nung nandun na po, nakita ko, tumayo ako. Sabi ni Grace, Nay, baka mahilo ka. Kasi nilagyan nila ako ng dextrose eh. Sabi ko doon sa nepro ko, Doc, bakit may dextrose ako? Sabi niya, patanggalin mo na yan, o-orderin ko lang, tanggalin mo, ubusin mo na. Kasi pupunta ka sa CR, bit-bit mo yung dextrose, tapos yung nahirap ka, ang lamig-lamig, tapos makirot, gano'n. So, nung nakita ko yung isang doktor na si Dr. Yak na unang tumingin sa akin sa ultrasound, sabi ko, Doc, nandito ka pala. Sabi niya, ano nangyari? Nagpa-CT scan ka na ba? Wala pa raw kong pwesto. Titignan ko ulit sa ultrasound, katabi si Grace. Sabi ko, wala ka na pag makakita, kundi laman lang. Sabi niya, pero nakakatakot naman opera niya kasi baka mamaya merong butong maisama, gano'n, at malalim yung pagkaka-opera. Pa-CT scan ka muna. Tinikita ng maraming doktor, wala namang problema. Sabi niya gano'n. So, umalis na ako, sabi ko, Doc, hindi ako makakapaghintay ng ilang araw para pati CT scan. O, anong gusto mo? Uuwi ka na. Oo, tanggalin mo yung nasa dextrose ko, masakit na kasi ako gano'n. So, binigyan na ng referral ako para mag-discharge na. At habang umuwi ako, siyempre magdamag, wala kang tulog, ang ingay, ang lamig, talagang nanginginig ka sa ginaw kahit meron ka ng kumot, makikita mo pa yung mga kasama mo, may mga umiiyak, may mga sumisigaw, na sobrang hirap nila. So, nakauwi na kami, sabi ni Grace, night ka lang, ihahatid ka na namin sa bahay. Doon lang sa bahay ako, siguro yung pagdating ko po ng hapon, hanggang alas 7 ng gabi, diretso po yung tulog ko. At naramdaman ko po, kaunti na yung kirot. Sabi ko, Lord, tapat ka. Alam ko, maraming beses ka na maraming ginawa sa buhay ko, pero hindi nagtagumpay. Tapos sabi nga ni Living, ngayon ka muna magsimba ngayon. Hindi ko kasi galing mo kahit may nararamdaman ako, hindi ako magsisimba. Sabi ko, magsisimba ako, kaya mo ba, Nay? Oo, kaya ko. Kaya ko, parang wala na ako yung kirot. Sabi ko, parang wala na yung kirot. Ang problema lang yung bukol. Pero umaasa at nagtitiwala ako sa Panginoon na hindi niya ako iiwan kasi yung mga pangako niya. Marami kong pinangangawakan. Wala naman yung mga pagsubok sa buhay ko, lalo tumatagal ang buhay ko at nagiging mas malapit ako sa Kanya. Pagkatapos, bubuksan mo ang cellphone mo
naririnig, ang dami mong nababasa, o di ka ba yung kinakabahan? Parang gano'n pumapasok sa isip ko. Pero sabi ko, Panginoon, lahat ipinauubaya ko na sa'yo. Lahat, binibigay ko na lahat sa'yo. Maglilingkod pa rin ako sa'yo kahit nangihinga ako. Magsisimba ako para sa'yo, kapurihan na ako. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kahit may nararamdaman ako, nakakatayo pa rin ako para purihin niya. Para itaas ang pangalan niya. Matalagang totoo siya. Sabi ko, Lord, kung nalaki ko man itong ibig ko ito, iingatan mo pa rin ako at meron pa akong dapat gawin. Kaya ano pinag-pray ako ni Pastor Isla, sabi niya si Selim, sabi niya, nararamdaman ko ang Espiritu Santo. Kaya talagang wala ako umiyak habang pinakausap niya ako sa cellphone. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat. Dahil may mga kapatiran, may mga manggagawa, na patuloy na nananalangin para sa ganun, malagpasan ko ang pagsubok nito. Kaya tayo, kahit wala tayong pagsubok, tuloy tayo sa paglilingkod sa Panginoon. Ito kung makikita, meron gagawin ng Diyos na mabuti sa ating mga buhay. Tinataas ko po siya, pinupuri, pinabasalamatan ko po sa lahat na nangyayari sa buhay ko. Hindi po ako nagreklamo. Hindi ko po siya sinisisi. Hindi ko siya tinatanong, Lord, bakit nangyayari ito? Sabi ko, nagpapasalamat pa rin po ako sa Kanya. Salamat at purihin po natin ng Diyos sa umaga ito. Tunay na dakilang Diyos sa ating buhay. Kahit marami tayong mga naranasan, nandiyan pa rin ng Diyos, patuloy nating tawagin. Kasi hindi naman siya mawawala eh. Nandiyan yung banal na Espiritu niya na patuloy na kumikilos. Meron pa po ba? Meron? Sino? Wala na? So, huwag tayong mahiya magpasalamat sa Panginoon kasi patuloy na kahit anong gawin natin, alam kong mayroon pa rin tayong ipapasalamat sa Panginoon. Yung buhay tayo sa araw-araw. Wala na? So, ipanalangin po natin. Ating mga patutuo, Lord God, maraming salamat Panginoon sa patuloy na pag-iingat mo sa amin, sa pagtatrabaho namin Panginoon. Patuloy mong ginagabayan ang bawat isa sa amin Panginoon at inilayo mo kami Panginoon sa lahat ng uri ng kapamakan at ang lahat ng papuri at pagsalamat tanging sa Panginoon sa Kristo lamang ngayon. Amen. Gutom na po bang lahat? Amen. Gutom. So, hindi lang sa pagkain hindi may katawan tayong lupa na nagugutom at mayroon din tayong spiritual na kailangan kumain. Kasi ang isang Kristiyano, pag hindi nagsimba ng isang beses, nangihina yung nagugutom. Tapos pag sinigundahan mo pa, pangalawa, di ka pa kumain, hindi mo napapansin. Siga ng mata mo kasi payat ka na eh. Sa totoong buhay yun yung spiritual natin. Pumapayat yun, natutokso na tayo pag hindi tayo nakikinig ng salita ng Diyos. So sabi niya, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Diyos. So lahat ng salita na naririnig natin ay galing sa Bible, yun ay sa Diyos. Amen? Handa ng lahat? Okay. Tinatawagan ko ang kanyang lingkod na si Pastor Robin. Amen. Handa na ba ako? Ay, handa na pala. Kayo pala. Handa na ba kayo? Napakaganda po ng ako ngayon. Salamat po sa Diyos at ang dito po ang ating buti Sister Lee. Iyan po isang bagay na pinapanalangin namin ni Sister Ingay. Kasi sabi nga, sinalulungkot ng isang tao kahit na hindi Kristiyano, nalulungkot kapag may naramdaman na kanyang kakilala, kami kaibigan, lalo pa yung kapatiran. Kaya masino po sa inyo ang may nararamdaman sa oras na ito ay ipanalangin natin yan.
Ang ating pong gusto ko sana kami ng kumanta ng kinauuhawan kita, pero kailangan natin na higit pang mas mahalaga itong ating pong mensahe na babasahin sa Biblia na sulat sa Diyos. Ang ating pong pagsa ay time of refreshing. Yan po ang tinatawag na pagkuha natin pag bulay-bulay. Dahil nasa naramdaman ko po sa lahat ng pinuntahan kong mga simbahan ay talaga kailangan nila ang refreshing, babala, pagtutuwid ng mga mali na aral. Ngunit wala tayo na sinasabi na mali ka, mali siya, hindi. Bahala na po ang Diyos magtuwid kung mali po ang ating pinapaniwalaan. Tunay nga po na mahal tayo ng Diyos. Gumagawa siya lahat ng paraan upang ang lahat ng tao ay sabi nga na lagi natin naririnig, gusto ng Diyos lahat tayo maligtas. Ngunit maraming mga nanliligaw. Maraming mga tao na naligaw dahil sa dogmatism. Ano yung dogmatism? Yan na sinasabi na pag napaniwalaan mo na, ay hindi mo nabibitawa. Yung prejudice naman, i-prejudge ka ng isang tao. Ay, yan, kilala ko yan. Wala yan. Kadalasan, hinahatulan ang kapwa, hindi ayon sa hindi matuwid ko, sabi ni Panginoon Kristo, ayon sa anyo. Yan tinatawag na impartiality. Ang dugmatiang kuwan kasi, ang prejudice, hating somebody without a cause. Nagagalit ka, bakit kaya? Totoo po naman yan eh. Minsan nagkikita mo ang tao, yan na, mabigat ang loob mo. Pero ang totoo, mayroong ibang espiritu na kumugkog sa iyo upang magalit ka ng walang dahilan. Sa pag-preach, minsan natatas ang ating ego. Ngunit hindi naman yun ang mahalaga. Ay tuturuan tayo kung paano tayo magpakumbaba. Magpakumbaba sa Diyos upang ang lahat ng mga sinasabi sa pulpito ay kung mali ang ating pananampalataya ay maituwid natin. Napakabuti po, kaya nga at wala dito yung isa natin kapatid na nag-text siya tungkol nga doon sa ito po, hindi pa po yan ang sermon po, nagkuhan na siya tungkol doon sa tinatawag na ano daw yun, doon sa bautismo. Sino sabi niya, paano naman yung bautismo na tinatawag na bautismo niya sa pangalan ni Kristo. Ngayon sana masasagot siya. Sapagkat alam ko po na marami nag-ulumihanan dahil naturuan ng ganon. Ngunit ang isa lang na pinakasimple na kasagutan doon, sino ang paniniwalaan mo? Ang Panginoong Kristo o si Pedro? Pero hindi nagkukontrahan yan. Hindi na naiintindihan yung kabuuhan kung bakit sinabi ni Pedro na i-bautismo niyo sa pangalan ni Kristo. O sa pangalan ang ibig sabihin sa aral. Ngayon, nalimutan natin yun at sanang pagmakita natin ang ating kapatid. Iyan ang sabihin natin. Sino paniniwalaan natin? Si Kristo o si Pedro? Yun ang naman po ang pinaka-sensitive na gusto. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay hango sa unang Timoteo 4. Unang Timoteo 4. Sabi dito, unang Timoteo
Hallelujah. Hallelujah. Tingnan mo, atraso na naman tayo. Ito po ang sinasabi. Sa 6, kung ituturo mo sa mga kapatid ang mga bagay nito, ikaw ay magiging mabuting lingkod ni Kristo Jesus. At habang itinuturo mo ito, nilulugan mo rin ang iyong sarili ng pagkain spiritual mula sa salita, mula spiritual mula sa mga salita ng pananampalataya at sa tunay na aral na sinusunod mo. Sabi sa 16, pagkaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo, patuloy mo gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito, maliligtas ka, pati ang nakikinig sa iyo. Pati ang nakikinig. Hindi lang yung pastor maliligtas, pati ang nakikinig. Maraming dinis natin na pag-aralan yan. At tayo pong lahat ay mananalangin muna bago para patnubayan tayo ng Banal na Espiritu. Tayong lahat ay umuko sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, pinupuhay ka namin at pinasasalamatan sa lahat-lahat ng mga biyaya at pagpapala na pinagkakaroon niyo sa amin sa araw-araw. Salamat po sa panibagong buhay sa araw na ito. Pinagkaluban niyo kami na naman gawin ng panibagong pagkasa. Salamat po sa dakilang pagmamahal na ipinadaraman niyo sa amin. Dahil sa inyong patnubay, nagkaroon kami ng abot langit, katagalakan at pagkapayapaan ng aming mga Kristo. Patawarin po ninyo kami sa lahat ng aming makasalanan. Ituwid po ninyo ang aming mga pagkakamali. Idinadalangin po namin, ingatan po ninyo kami sa lahat ng araw. Ilayo po ninyo kami sa lahat ng uri ng sakuna, sa mga sakit at karamdaman. Ingatan po ninyo kami sa lahat ng sandali, sa lahat ng aming mga gagawin. Pagkaluban po ninyo kami ng kaaliwang dulot ng Banal na Espiritu. Punuin po ninyo kami ng karunungan upang maibahagi ang katotohanan. Sa pagsisisi po namin ito, siningin po namin ang inyong presensya. Patubayan po ninyo kami ng upang sa mga makikinig ng mga salita mo ay matanim sa aming mga puso. Ang Madaling Diyos, nilalagay kami po, Panginoon, ang lahat ng iyong mga sakit at karamdaman. Lalo-lalo na po ang aming pong butihin Kristiyanin upang maibalik ang kanyang kalakasan at patuloy na makapagawin Kristiyanin. Maraming salamat po sa mga biyaya at pagpapala at siyapan na namin sa araw na ito. Basbasan po ninyo kami sa pangalan ng Ama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Hallelujah. Katulad po na sinabi ko kanina, na sa bawat pag-aaral ng salita ng Diyos ay hindi malayo na matumbok po ang ating ego. Iyan po ay bunga ng hindi magandang pagtanggap sa Diyos. Bakit? Iyan po ang sabi Diyos sa 1 John 2:15 to 16. Iyan po ang nakakaalipin sa atin. Ano po yun? Lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Ang pride of life, masyado yan na contaminated. Masyado yan na nakakahawa. Kapag ang atin po pride ay hindi natin may baba, lagi natin gagamitin ang head knowledge. Ang tinatawag na ano yan, na defense mechanism. Kahit na mali ka, didepensahan mo at didepensahan. Ngayon nga, nakapansin po ninyo, sa mga, alam natin, lantad na lantad sa atin, ang mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. Alam nilang mali, pero pinagtatanggol pa. Sabihin natin na updated tayo doon sa tinatawag na gift modernization. Isa yun ha. Ang gift modernization ay alam na alam nila yan at alam na alam natin na
Talagang masama yan sa tao. Pero bakit ipinagtatanggol na pilit ng mga abogado pa? Iyan po ang tinatawag sa 1 Corinthians 1:18 to 31. Mapapansin po niyo doon na napakadaming matatalino ngayon. Bakit hindi nyo maintindihan ang Biblia? Dahil po, sa totoo, doon sa sinabi doon sa John 3:16 at pag inilagay mo sa 17 sa King James Version sa English, nakalagay doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but will have an everlasting life. Itinigil doon nga talaga yan. Pero doon sa 17, ang nakalagay doon, might be saved. Bakit might be saved? Kasi those only that ang Diyos na Panginoon sa Kristo namin, tinubos ang mga tao, doon, yun lang na mga tao na, tinanggap siya at tinanggap ang aral ng Diyos. Kasi, ang sabi nga, lahat ng tao nagkakasala. Kung lahat ng tao nagkakasala, ano ang mangyayari? Siyempre wala maliligtas. May magandang balita. Kapag pala ikaw ay sumunod, sabi doon sa mga kanal 12:30, nakalagay doon, fear and obey God's commandment. Matakot ka sa Diyos at sumunod ka sa mga utos niya. Ang tinatawag na banal na takot na napakaganda po niya. Handaan po ninyo ito. Kapag tayo ay may takot sa Diyos, katulad ng takot natin niya sa magulang, tiyak na masusunod natin ang kanyang mga utos. At mangyayari lamang po yan kapag tayo ay totoong nasa Diyos. Ngayon, sabi ko naman kanina, na minsan matatas ng ating ego, pero may sinabi kasi ang Diyos sa mga pastor. Ganito sinasabi sa Ezekiel, chapter 89. Ang sabi nito, kapag sinabi ko sa tao masama na siya ay mamamatay, at di mo ipinaabot sa kanya upang magkapagbagong buhay, mamamatay nga siya sa kanyang kasamaan. Ngunit, pananagutan mo ang kanyang mamatayan. Kapag pala hindi ko sinabi ang pinapasabi ng Diyos, mananagot ako kung may makahamak. Ngunit, sabi dito, kapag binalaan mo ang mga masama, gayong ay hindi rin nagbagong buhay, mamamatay siyang makasalanan, ngunit wala kang dapat panagutan. Akalain mo ang gandang yan? Kaya ako, sabihin natin na lumigod na kontrobersyal din ako sa ibang pastor. Katulad nung kami nakasama ko si Pastor Lord sa Kinaart. Ayaw na sila pumunta pag nandun ako. Kasi pinupuna ko yung mali. Ang sabi ko nga sa kanila, ibigay lang po ninyo. Kaya nga nung unang araw na ako po ay nag-preach doon, sabi ko, dahil tinuliksa nila ako, sabi ko, Pastor, dapat ganyan surong. Sabi ko, hindi ka nagpasa ng 1 Corinthians 1:18 to 31. Not because of physical appearance. Sa first time nila ako, sinabi yung Diyos kay yung nagwan, nasabi niya, yan na, hindi ko ibang pamantayan nyo, sabi niya. Ang pamantayan daw iba sa akin, ako tinitingnan ko puso. Siyempre, tayo tao lang, at gusto kong huwag manatili at ugali na gano'n. Kaya sinabihan ko siya, okay. Nagtapos ka ng galan ng Bible School. May Bible School ba sa Biblia? Unang tanong. Basahin mo at hindi na mo papastor. Sunod ka ako, ano ba ako ang tinatawag na qualification of being a pastor? Hindi ko nitibo. Pagkatapos sabi ko, ano naman ang criteria of being a pastor? Puro pa ako nasa Biblia at tinatanong ko sa'yo. Hindi ka nagbasa eh, paano ka naging pastor din? Simula noon, hindi na nila ako
pag nagsasabi na, sabi ko kay Art, ang aga mo sabi ni Art. Natapos sabi naman may tumawag yung naka-schedule. Sabi niya, iyan na, matao na ba? Sabi niya, kundi pala pero alin si Pastor Ben. Sabihin mo siya na lang. Sabi ko, bakit iniiwasan ako? Samantala ang sinasabi ko galing lang sa Biblia. Katulad na rin nito, sabihin ko, kung ano ang pinasasabi ng Diyos. Kasi sinabi ng ano yan, sinabi doon sa pahayag, doon sa pahahatulan, ngunit ang mga duwag, mapapayag sila ng palaya. Pahayag 21:8. Yun ang unang-unang sinalakay ng pahayag. Ngayon, sabi niyo sa Ezekiel 2:5-7, ganito sinasabi. So, makinig sila o hindi, sabihin mo sa kanila, ang ipinasasabi ko sa inyo, pagkat sila'y talagang mapag-himagsik. Sa 3:11-29, sa makinig sila at sa hindi, sabihin mo ang pinasasabi ko. Kung gusto nilang makinig, ito ang sabi ng Panginoon, sa iyo, makinig sila. Kung ayaw nila, huwag. Talaga na, pagkat talaga silang mapag-himagsik. Ezekiel 20:39, sinabi ni Yahweh, bayan ng Israel, kung ayaw kayong makinig sa akin, wag. Ang ganda ng sinasabi. Ang ibig sabihin, paghahamon ng ating Panginoon, hinahamon tayo na makinig tayo kasi pala itong panawagan niya, Kawikaan 1:20 patuloy, panay ang panawagan niya. At ang sabi niya, kapag hindi kayo nakinig, kapag kayo naman ang hindi sa akin, hindi ko kayo pagkikiligay. Ilalay ko ang mukha. Kaya sana ang mga pinag-aaralan natin ngayon ay atin pong i-take down notes upang sa ganon ay sabi ko nga nung doon ako sa probinsya, malaya kayong pumunta sa iba-ibang mga para magsuri at itiyakin ko ba sa inyo. Babalik kayo dito dahil nang timbangin ninyo mas dito totoo isa doon sa pinupuntahan niya. At iyan ay kung totoo. Ang ating pong ano yan, na sabi ko nga, yan na time of reflecting. Gusto kong ipaalala sa ating lahat. Mapalad kayong manabuhay sa panahon ito dahil mayroon ng Biblia na lalaman natin ang makadiyos at di makadiyos. Ito yan. Ngunit kinakailangan ng bawat tao, hindi bawat pastora, ng bawat tao ay magkaroon ng discerning spirit upang hindi tayo mailigaw ni naman. Alam po ninyo, yan po ang pinakamahalaga. Sa aming mga leaders ng isang church, kailangan malakas ang discerning spirit namin. Alam namin kung sino ang ayaw at alam namin kung sino ang interesado doon sa mga salita ng Diyos na nabubuhat sa Biblia. Tandaan po niyo yan, kasi pagpunta kayo, pagdating ng panahon, pagdating ng araw na kayo naman na maglilingkod sa Diyos, makikita naman ninyo Ayon, ayaw na sa akin. Kasi may kuwan yun, may prejudice yun at saka dogmatism, may prejudice na, may dogmatism pa. Dahilan, siya ay impartial. Siya ay partial. Sinabi sa Santiago, Santiago 2, nakalagay yan doon, na huwag kang magkahangin ng tao. Kasalanan sa Diyos. Ngayon, dapat alam natin ang mga dahilan kung bakit yung magkaiba-iba ang paniniwala. Samantalang iisang author, iisa lang ang author, o umayak na sa unang Biblia, ang Diyos. Siya lang ang author, bakit na nakaiba-iba ang mga paniniwala? Bakit? Dahil ang busy-busy sa atin. Dapat mag-discern natin ang ating sarili. Ang ating sarili, kung nasa tama tayong pananampalataya, huwag tayong magmalaki at umasa na tayo ay nasa tamang pananampalataya. Ayon sa kay Apostol Pablo, sa 1 Corinthians 10:12, kaya, sabi dito, kaya nga mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya ay nagkatayo, baka siya ay natuwa. Totoo yan. Kung umasa, ay ako, ligtas na ako.
maglalakad siya kung saan, para bang nag-share, ligtas na ako eh. Ha? Iba ka naman hindi ko na sunod yung gusto ng Diyos. Sinabi ko lang, ligtas ka. Wala ka akong safe, always safe. Tama yung sinabi ni Pastor doon sa Efeso 2:8-9, hindi tinuloy doon sa 10. Kung tinuloy niya, maintindihan niya, walang safe, always safe. At kung i-elaborate niya ang kanyang nalalaman sa Biblia, mababasa po natin niya na ang kaligtasan revocable. Nawawala. Sino naniniwala sa inyo na nawawala ang kaligtasan? Amen. Totoo po yan. At may verses yan. Yung binabasa natin ni Pastor na 2 Peter 2:20. Yung Hebrews 6:4-5. 4-5. At saka yung Hebrews 10:26-27. Pinapatunayan lang na ang kaligtasan ay nawawala. Kaya ang sabi ng Biblia, ang manatili na tapat hanggang wakas, ang siya maliligtas. Pero kung ligtas lang, ano mangyari? Wala nang magsisikap na magpunta pa sa mga simbahan. Wala nang magsisikap, magpupunta niya simbahan, ano ang pupunta? Sabi sa 33:31 ng Ezekiel, pupunta sa simbahan, pero hindi naman upang sabayin siya. Kundi kasakiman ang nasa puso. Bakit? Nandun ang tinatawag ng mga investment. Malalaki investment. Pagkatapos ng simba, lalapit ka na. Meron ka na bang networking? Meron ako. Ganun lang nangyayari. Pagkatapos, pag naapakan mo yung paa, noong tapos na ang pagsamba, maski na disamba, naapakan mo, dahil ang kasunod yan, at tingin hindi man magsalita, galit sa'yo. Tandaan po dito, kung saan ang marami na mga mananampalataya, nandoon din ang maraming hindi totoo Diyos ang sinasadya. Kung sa bagay tama yung sinabi ng Bible, hindi tumitira ang Diyos sa mga ginawa ng tao. Nakatira ang Panginoon sa puso natin. Nasa Biblia yun. Pero bakit kailangan natin ang pagtitipon? Sapagkat dito mahuhubog ang ating pong mga pananampalataya, sapagkat alam po natin na marami ang hindi alam kung ano ang Biblia, ano ang kahinat nga ng mga hindi mananampalataya, at ano naman ang kaligayahan ng mga mananampalataya. Yung mga tunay. Sabi dito, sumingin natin ang ating pananampalataya. Una, naunawaan ba natin ang mga salita ng Diyos? Kung hindi, alamin natin kung bakit. Alamin natin kung bakit hindi natin naunawaan ang ating kung pinanampalataya. Kasi, totoo yan, maraming mga tao, at diyan din ako nagdaan, na nagsisimba ako, pero noong the following week, sabi sa akin, ano yung pinag-aralan natin pala noong linggo? Hindi ko alam eh. Kaya kailangan, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan sa ating buhay, para tayo ay kaligtasan ng Diyos, kailangan pagkatatandaan natin, pero may mahirap na bahagi yan, mamaya sa sarili. Kung bakit, hindi maunawaan ng karamihan. There are so many professionals, maraming professionals, saan sila? Sabihin natin, na total naman na sa media, na naipulgar naman sa media, nandoon sa mga tao na iniligaw sila, bakit hindi sila makaalis? Kasi yung mga dikit, ang ganda ng networking niya, yung mga dikit binibigyan. Yung mga hindi dikit, yun ang pinapahirapan. Nangihingi sa mga mall, nangihingi sa ibang bansa, at pag hindi ka nakabigay ng 2,000 ang isang araw, gulpi sarado ba? Yan ba?
Bakit yung mga mananampalataya nandoon? Bakit yung lahat halos ng mga kukunti lang ang mga professional dito sa ganito? Bakit? Tingnan po ninyo ang mga diyan sa mga dati natin na religion. Hindi ba nandiyan professional? Karamihan, mga abogado, mga tapos, mga matatas na pinag-aralan. Bakit? Dahilan ang busy si Satanas. Bibigyan na si Satanas nagbigay ng ginawa ng temporal. Pero ang Diyos, pag nagbigay ng kaligayahan, permanente. Kahit anong hirap mo, kahit na grabe ang sakit na ramdaman mo, let's glorify God. At iyan ang ginagawa ng tunay na mga Diyos katulad sa amin. Ako tuwing ko ang tuwing ako magsasalita, itong dito sa halimbawa, bakit pa? Hindi ko naman sinasabi na pinabayaan ako ng Diyos, kundi talaga yung ayaw ni Satanas na sabihin ko, ibulgar ko ang kanyang ginagawa. Kadalasan yun, mabuti na lang, sabi ko kay Indan, mabuti din na ang boses ko, pero noong last na pag-preach ko, naalisan akong pilit ng boses, pero nagtagumpay kami. Ang sa akin kasi, gusto ko makatulong sa tao. Sapagkat, tandaan mo natin ito, ganun na ang mundo ngayon. Hindi lang ang Pilipinas sa China at sa Amerika. Mas isang dako ka na ngayon pumunta kung kayo ay mahilig pa rin sa TV at balita. Yung aking mga inaanak, walang hilig na sila sa balita dahil siguro nakukuha sila kasi stress. Pero kailangan, maski saan ngayon, baha, sila sa kanilang bansa nag-away-away. Yung atin pong pinanggalingan ng pananampalataya na Israel, hanggang ngayon nagpag-away. Ngayon, hindi natin malaman kung baka darating ang araw itong Pilipinas. Pasalamat pa rin kayo dahil lang sa mayroong Diyos ang Pilipinas. Palapakan natin ng Diyos sa Pilipinas. Totoo mga kapatid na kung mahina ang pananampalataya ng mga tao sa Pilipinas, maniwala kayo, hindi ba pagwalitan yung mga nagbenta ng Pilipinas? Malaking sindikato yun. Na sinabi ni Kibuloy na mawawala ang ang ibig sabihin nangyari. Binayaran nila yung mga nag-ausi. Totoo yan. Kaya tayong lahat, dapat magigmula tayo. Sabi nga ng, sabi nga ng 2 Thessalonians, suriin ang 1 Thessalonians, suriin mo ang lahat ng bagay, pulutin ang mabuti, at alisin nyo, lumayo kayo sa masama. Iyan ang dahilan kung bakit. Yan sa panalangin namin mag-asawa. Ang panalangin namin, hipuin sana ang puso ng bawat tao dito sa Pilipinas o kung malayo tayo sa kapamakan. Na magkatulad man lang tayo sa Nineveh na nagbagong buhay yung mga tao kasama ang hari nila. Ano nangyari? Hindi ba na gugunawin na lang pinatawad ng Diyos? Kasi talagang yung pagsisisi nila galing sa puso nila. Ang naging problema ngayon sa ating pong lipunan na kahit na sabi nga naman naman yan ang papapaliwanag mo tungkol sa Diyos, kakauntinan talaga. Mabuti na lang siguro dahil sa habang ng Diyos, huwag sana dumating yung pangyayari doon sa Exodo na pinatay yung mga panganay. Ngunit ano ang magandang balita doon? Yung lahat ng naniniwala sa Diyos at sumunod sa Kanya na may dugo sa kanilang hamba, iniwasan ng anghel na mamumuksa. Anghel yun, nakalagay sa Bible. Ngayon,
Ang sabi ng Biblia, sa ikalawang Pedro 1:20-21, at saka sa 1 Corinthians 2:13-16, hindi maunawaan ng mga taong hindi pinagpatnubay ng banal na Espiritu o Biblia. Totoo yan. Hindi maunawaan yan. Bakit kung naunawaan niya nung sino ba ang hindi takot na mamatay na mapunta sa impyerno? Lahat ang takot eh. Maski yung mayaman, pinakamayaman na at saka yung tinatawag na mga professional. Takot yan. Naloko nga lang. Sabi ng Hosea 4:6, my people are destroyed because of lack of knowledge. Kulang sa kaalaman. Sabi ko nga, a half gospel is a half truth. A half truth is a half Christian. And a half Christian is what? A whole nonsense. Ito yan. Kapag sabi Santiago 2:10, natupad mo lahat eh. Nagkamali ka sa isa. Sinuway mo ang isa, bali mo na ang lahat. Ganon ka-stricto ang ating Panginoon. Kaya, kung tayo ay tama yung sinasabi ng pastor na, kapag binasa mo, tapusin mo. Katulad ng Tito 3:5, hanggang doon lang, hindi binasa yung 8. Kung binasa niya yung 8, maintindihan niya na kailangan gumawa ng mabuti. Kailangan ng tao gumawa ng mabuti. Kasi ang karamihan na nagtuturo, hindi niya kailangan na magawa ka ng mabuti. Ginawa na ng Panginoon na. Hindi binasa ang hindi kasi. Sabi niya, my people are destroyed because of lack of knowledge. Pag hindi mo talaga itinuloy, naku, maniwala buwan sa akin. Kaya kinakailangan ang tinatawag na meditation. Taliksik. Katulad na halimbawa, nung sinabi, na may sumpa ang titik. Ano ba tawag natin? Huwag na tayo magpasa ng Biblia. Hindi kasi naintindihan kung anong titik yun. Pagkatapos, ang nagsalita noon, si Pablo. Ang sabi ni Pablo, sa 2 Peter 3:16, may mga bagay na mahirap unawain sa salita niya at pinapakahulugan ng ng mga tao ng maling pagkahulugan. Kaya bawal i-interpret ang Biblia. Ang sagot doon, awit 1:2, nakalagay doon, basahin mo. Kung walang titik, ano basahin mo? Nilagay din sa sa pahayag 1:3, na mababanad yung nagbabasa. Kung hindi ka magbabasa dahil natakot ka sa titik, ano mangyayari sa atin? Wala na Biblia. Kasi takot tayo sa titik eh. O ito pa. Bakit? Hindi maintindihan na tao. Ang sabi nila sa John 6:63, ang salita ng Diyos ay spiritual. Spiritual. Ang sabi doon sa Isaiah 55:8-9, iba yung paraan ng Diyos, iba yung paraan ng tao. Kaya yung matatalino doon sa binanggit natin chapter, sa 1 Corinthians 1:18-31, nandoon yun, na sinasabi na iba ang paraan ng Diyos. Sa mapapahamak, sigurado na hindi niya talaga. Sabi na, hindi maintindihan. Bakit kaya hindi maintindihan nila? Kasi hindi sila spiritual. Yan. Sabi dito sa 1 Corinthians, kasi sinasabi na, hindi dahil sa taas ng pinag-aralan. Not because of educational attainment. Hindi. Ang mga alagad na hindi nag-aaral. Ang mga apostol, hindi naman wala kasi Bible school sa Biblia. Totoo yan. Pag ipinagpipilitan na may Bible school sa Biblia, hanapin nila. At ako naman, gusto kong i-correct ako. Yan pa. Mahirap ang Biblia kahit na napakatalino ng tao sa sanlibutan, mataas ang pinag-aralan, hindi ito maintindihan. Katunayan, ang mga miyembro ng maling reliyon ay halos mga matataas ang pinag-aralan. Takot din sila sa Diyos, pero hindi nila
maiwan ang mali. Bakit? Katulad ng ating sagot, dahilan sa hindi nila sa pride. Ang pride kasi, naku, napakahirap yan. Dahil sa mga walang guidance ng Holy Spirit, ang kadalasang pamantayan nila ay ang ganito, panlabas na anyo, o physical appearance. Makisig at magandang lalaki ang gusto nila. Ngayon, sinabi ni Samuel 6 sa Samuel 16, 1 Samuel 16:7, ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan. Hindi siya ang hinirang ko. Ang batayan ko ay di tulad ng batayan ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan, ngunit puso ang tinitingnan ko. Di ba? Puso ang tinitingnan niya. Kahit na ganyan ang mga bata. Kapag sila ay gustong matuto sa salita ng Diyos at kinasihan niya ng Holy Spirit, pero may proseso yan. May proseso yan, mawala. Hindi ba sa karamihan ay ganyan? Kapag pangit ang pastor, hindi pinaniniwala. Kung ayaw sa Biblia ang kahit na ayaw sa Biblia sinuturo. Sabi niya sa Santiago 2, kasalanan ang magsabi. Ikalawa ang social standing. Ayan. Sa 1 Corinthians 1:26, sinabi doon na ang hinirang hindi ba mga hindi na makayayaman noon. Pag binasa mo ng buo yung 1 Corinthians 18-31, ako maunawaan ninyo. Natama itong sinasabi ko. Kapag ang isang sabi nyo, hindi nag-aral sa Bible School, ganyan, aping-aping ang mga hindi nag-aral daw sa Bible School. Na, ay, hindi nag-aral sa Bible School, ba't ko pakitigan niya? Katulad ng tiya ko noon. May pastor doon ng tiya ko. Simple na. Ang pinagalitan lang ng tiya ko. Kaya ako, kahit na hindi pa ako doon, nababasa ko ng Bible. Noong nagsalita yung pastor na aso, ang pagkabasa na aso doon sa Santiago, sabi ko hindi yung aso yun eh, na nawawala bigla. Alam mo si Tia, sabi niya, ano ba ang kwan mo? Hindi nag-aral sa Bible School, pastor yan, ikaw, sino ka? Sabi ko, hindi sila marunong na tinatawag na thoughts. Dahil nakako ko sa elementary, alam ko yun. Kung ano ang thoughts, kung ano ang helping verb noon. Bakit? Aso. Hindi naman ako aso yun eh. Hindi naman ako aso yun. Di ngayon, nagkagulo, hindi ako pa dyan naguli. Hindi ko lang kahit na tiyahin pa yun. Kasi nga, ang tingin niya sa akin, hindi ako nag-aral ng Bible School. Napaka-lungkot isipin na judgmental na rin siya. O yan. Sabi nito, hindi binasa ang Matthew 9:23-24 na hindi nagtatangi talaga. Sabi ni Panginoon Kristo yan. Ikatlo ang educational statement. Kapag ang isang pastor, sa tingin ng tao ay kulang sa pinag-aralan, hindi nag-aral sa Bible School, hindi ito pinaniniwalaan, ito po ay isang kanapastanganan sa Diyos. Sapagkat maging ang mga alagad ay ng Panginoon Kristo hindi nag-aral sa Bible School at walang mababasa na Bible School sa Biblia. Gawa 4:13-14. Kaya maraming naliligaw ng lagas dahil diyan, hindi maintindihan ang Biblia. At nagkakaroon din tawag na pagtatami. Iyan ang ingatan natin. Ako sinasabi ko yan dahil mahal ko kayo. Ingatan natin sa ang ating pananampalataya. Sabi nito, sa mga aral 9:16, ito isang, isipin mo sinasabi pa ito noon pa. Sabi nito, ang sinasabi ko, makapangyarihan sa mga aral 9:16, ang sinasabi ko makapangyarihan ang kaalaman kaysa lakas. Ngunit ang kaalaman ng hamak ay hindi pinahalagahan at ang mga salita nito ay hindi pinapansin. Bakit? May nauna kasi nangyari. Sa 15,
Nagkaroon sa bayang yaon na may isang mahirap ngunit matalinong tao na maaari sanang makaisip ng paraan upang mailigtas ang nasabing bayan. Ngunit isa may wala makapansin sa tao ito. Do not judge by its cover. Bulan sabihin po muna natin ang sabi nga, do not judge the book by its cover. Eh kasi yan ang sakit ng tao eh. Yung tinatawag na mapaghatol. Judgmental. Ang akala nila, biro-biro lang ang pagsamba sa simbahan. Kaya pasalamat ako na diyan kayo eh. Dahil kayo ay masisiran ko ng ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya sana iwasan natin ang maging judgmental o criticism. Matthew 5:22. Ano po ito? Hating somebody without any cause. Yung sinasabi natin na, galit na galit ako dito. Magpunta tanong ko dito. Un-Christian na kuha yan, un-Christian ang ugali yun. Na, nakita mo pa lang, bakit kaya bigat ng loob ko dito? Pero, kapag namimigay, uy, kahit lalong yan, kahit saan niya galing, itatanggapin ko yan. Igalan natin ang pagbibigay natin dito. Kailangan din ang tulong niya. Ngunit, sana naman, yung mga binibigay natin ayon sa 3 John 7, hindi galing sa masama. Katulad ng nasa Leviticus, huwag niyong ihandog ang galing sa mahalay. Kasi yung mga panahon na yun, yung karamihan ng tao, prostitute na yung mga iba, hinahandog pa. Hindi yung matanggap-tanggap sa'yo. Yung pinagpawisan mo, at iyan ay binigay mo sa church, titiyakin ko po sa inyo. Tama naman yung sinabi ni Bilal na siksik, liglig at umaapaw ang babalik sa inyo. Palagpagan natin yan po. Hallelujah. Ngayon, problema rin natin ang dogmatism. Kahit na mali, ayaw pa natin mali. Kahit na mali lang ang patakaran, ayaw ko mali. Kahit na inaabuso na yung human rights natin, ayaw pa natin kumibo. Kaya na tinatawag na dogmatism, fanatic yan. Ano ba? Yun ang monkey spirit na ang monkey, kapag gusto mo mahuli maliliit, lagyan mo lang ng butas yung buko at inilagay mo lang dyan ilatag mo. Mahuli mo na yun, bakit mo mahuli? Pupuntahan talaga niya yung kamay niya doon sa butas. Upang yan. Yan pag naramdaman niya na nahawakan niya na yung ano yan, so yan na laman. May wala siya, may job na siya. Hindi na yan talaga bibitawan. Monkey spirit yan. Katulad niya sa ibang mga manampalataya na alam na nila na inaabuso na sila. Paturas daw na nagamit sila masala pumunta na sila sa langit. Boh! Ang sabi nga noon, hindi maganda pag-iisip. At saka na ba yun? Na, yung partiality, yun yung tangi. Lalo na itong simbahan, ang mga pastor dyan, protektado yan ng Holy Spirit. Ngayon, nasa sa tao na yan na i-take down notes nila yung mga sinasabi ng pastor at pag-aralan sa bahay. Kung hindi naman ako, huwag ka naman yan. Dahil pinatawag nga na may ethics din ang simbahan. Sabi nga, marami nga na pamumusong po yun. Kasi ang pamumusong, mayroong akong isipin po niya na kilala ko yung pastor, kilala ko rin yung tao. Yung pastor mga kapatid, hindi naman talagang bula ang pastor din. Pero ang dala niya salita ng Diyos. Kamag-anak ko pa yung tulig sa hindi pa ako nung buwan na rin. Sabi niya, tatamad yan. Ako, madami ko na ginawa. Umakyat sa bahay niya hanggang dito na lang yung ibo na itim. Matay siya. Pinapakita na ng Diyos na
huwag mong ipastanganin ang lingkod ko. Kahit na yan, kahit pa paano. Ano sabi ni Panginoon Kristo? Doon sa sabi niya, mayroon kang nangaral dyan, Panginoon. Sabi niya, sawayin ba natin? Sabi niya, kapag huwag mong sawayin, sapagkat hindi matatapos ang 24 hours, ay kuhan yan, kung talagang atin yan, panig sa atin. Kaya, sagrado kasi ang salita ng Diyos eh. Meron pa, yung feeling ko na dito, si Jess. Hindi naman, pwede akong pangalan na nun dahil namatay yun. Nagpapamatay sa ng lupa. Si Jess, binastos yung saksi na yung nagdaan. Sabi niya, kung sumali ba ako dyan, nadami ba ako, pera ko? Ako mayaman lang, sabi niya. Alam mo ginawa? Sabi niya, hindi naman ko pwede kailangan sa inyo, sabi nung mga saksi. Bakit naman ginagawa? Makatapos naman sila, sabi pa siguro ng mga ilang buwan. Nalaman namin, yung palang anak niya, naanakan niya. At yung anak, inilibig doon sa ilog, may nakakita, buhay, na inilibig niya. Sinuli ng polis, dinala siya sa Muntinlupa. Pagkatapos yung mga anak niya pala nung habang nagpapalagay, tatawanan yung mga lalaki niyang anak, pati yung asawa. Ano po ang nangyari? Pinapasahan sila ng Diyos. Na Muntinlupa sa Diyos. Yung asawa niya, inatake sa yung kwan, nag-reader na nagpunta ako doon, yung umuwi ako. Yung likod, kalantay na, nag-atnas na. Pagkatapos yung dalawang lalaki na kulong, yung isa lang din, yung isa na kabaril. Yun ang tinatawag na parusa. Pinarubahan sila dahil sa pamumusong. At nasa Biblia yan, di ba? Naalala po niyo, kung nagpapasa kayo ng Biblia, yung si Eliseo ng binastos, yung mga bata, 42 na bata ang nilapa ng uso. Nang hindi pinaniwalaan si Eliseo, nang bantay pinto, yung gwardiya ng hari, sabi ka na buwan niya, hindi ko niwala dyan. Bukas magkakaroon yung pagkain, hindi ako niwala niya. Kinabukasan talaga nagkaroon ng pagkain. Ano nangyari? Ang sabi kasi ni Eliseo, bukas hindi ko kakakain doon sa mga pagkain. Bakit hindi nakakain? Yung magtakbuhan yung lahat ng mga tao, natumba siya, nasagasaan siya, patay siya. Dito. Yan ang hindi nangyari dito. Hindi ko nasabihin sa inyo. Pagkatapos, yung tiyuhin ko, na binastos din yung luwain. Ano nangyari? Sila nagpatay, nagtagaan sila. Kasi, yun na, na-explain ko na yan, yung iba niya para karinig yan, na pinapabinyagan yung aso ng espiritu, mga siga ayan doon sa kawaguhan. Ano nangyari? Yung bumigay ang Diyos ay napuot, sila una, sila nagtagaan. May nagkaki sa puso. Sunod, pinatay na yung dalawa, pinatay na yung hindi. Talagang ang sabi ng awit, 115 ba yun? 15 na nakalagay, do not touch the enemy. Bakit ko sinabi ito? Kasi gusto ko nga na, kung may nakatayo dito, labag ba sa puso natin? May halimbawa sa ibang simbahan, labag ba sa puso ninyo na ayaw ninyo? Huwag ninyong napasangan. Kasi kung dinamastangan natin yan, parang dinamastangan natin yung Diyos. Katulad yan sa nangyayari yun. Ano nangyari yun? Nilalapastangan ng ating presidente. Hindi ba nakalagay sa Romans 13 na ang lumalabas sa gobyerno ng paglaban na hindi maganda, ano nangyayari? Yan na kinakalaban ang Diyos. Di ba? Pagtutuwid natin yan dito sa ating usapan na ito habang kunti na lang yung oras. Ito pa. Ito na sinabi natin. Unang hakbang para maintindihan natin ang Biblia. Unang hakbang. Ito. Maniwala tayo may Diyos.
11:6 ng Hebrew. Pangalawa, matakot at sumunod tayo sa mga utos niya. Sa mga kanal 12:13 niya. Maghanap tayo ng tunay na simbahan. Ang totoo. Lahat ng simbahan, inuulit ko na walang perfecto. Pero, mapapansin natin naman kung mas marami ang tao na may kategorya na ganito. Maghanap tayo ng simbahan na may miyembro. Una, may miyembro na may fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:20. Kapag ikaw ay pumasok sa simbahan na may ganon, nakakasiguro ka na yan tama. Maghanap kayo ng pastor na anointed by God, hindi anointed by people. O kaya church board. Nakalagay sa Bible, Hebrews 5:4-5. Mas kaya pag Yesu Cristo, hindi nagkuhan sa kanya. Hindi siya nag-healer sa sarili niya. At ang sabi doon sa 6:44-45 ng John, tuturuan ng Diyos. Diyos pa na magtuturo eh. At ang lahat ng matututo ay ibibigay sa Panginoong Yesu Cristo. Paano yun? Ito na. Ito na kompleto. Ang lahat ng maniwala sa Biblia at nakaintindi ng Biblia, sila ang pinagpala ng Diyos. Ano pa? Bakit si Panginoong Yesu Cristo? Sapagkat, sige, ubos mo natin. Tama ito. Sikapin maging anak ng Diyos. Paano? Unang-una, sabi ng pagkakapin mo ang Panginoon Yesu Cristo. John 1:12-13. Pagkatapos, bakit si Panginoon Yesu Cristo? Sapagkat, sabi ng Diyos, John 1:1, siya yung verbo. At iyan mo ang halahaban ng koleksyon niya, pero dahil ito ng oras, nakalagay po yan mga kapatid. Ang doon sa 13 verse 9, 19 verses 13, verse 30 ng ano yan ang pahayag. Ang sinasabing salita ng Diyos, ang Panginoon sa Kristo yan. Marami pa yan, hindi ko patunay. Ang Panginoon sa Kristo, ang sabi nga doon, ibinigay ko na ang lahat ng kapangyarihan sa aming anak. Ibig bang Yesu Cristo makapangyarihan pala. Kapag tinanggap mo ang anak, tinanggap mo na rin yung ama. Pero pag hindi mo tinanggap ang anak, natulad rin tayo ng iba. Pag hindi mo tinanggap, Antikristo ka. Kaya nga, Antikristo. Ang Antikristo ay tanggapin yung anak. Kung ano ama, anak, Espiritu Santo, siya lang. Meron naman anak, mag-iba-ibang yun, walis yun. Pero yung isa naman, wala talagang anak. Sino yun? Nagpayaman din sa sarili nila at hindi yung tinawag nila. Pero bakit ang daming naloko? Eh kasi nga, sabi ng 1 John 5. 1 John 5:18-19. Ang buong daigdig pinagharian ng Diablo. Buong daigdig ha. Kaya, may kapangyarihan silang inigaw tayo. Napakaganda po ng anong hiwaga doon? Halimbawa, nabawag sa mga gano'n, ang hiwaga. Ang hiwaga ganito. Nakalagay rin sa John 3:8. Hindi na kailangan na sasabihin, bautismo kita sa Espiritu. Wala eh, hindi naman totoo yun eh. Ang nakalagay doon, kung naiintindihan, once na ikaw ay nabautismohan, ang Panginoon sa Kristo na ang magbabautismo sa iyo, si Espiritu Santo. Hindi kasi naiintindihan eh. Kung naiintindihan, talagay ko naman, iyan na maliwanag, sabi niya, sabi kay Juan, ang dumarating na yan, ang magbabautismo. Wala kang karapatan ang magbabautismo sa Holy Spirit o sa apoy. Ang apoy pagsuko. Kaya tayo mga dumana na sa trial. Ang sabi ng Biblia, ang pagtitis ng hirap ay bahagi ng pagkahirap sa atin. Ano ang binibigyan ng Diyos? Pag-asa na maganda. Yung tinuro dito noong nakaraan, yun ang pinakamagandang na pinaliwanag doon kung bakit kayo may pagsubig.
Tinutulungan tayo ng Diyos. Napakaganda noon. Kaya dapat nakuha ninyo yun. Let-take down it. Yan, sabi nito, napakahalaga nito. Ang mga salita nila upang hindi tayo maniwala sa mga mali. Ephesians 4:14. Hindi na tayo pwede. Kapag oras na tayo ay mayroon ng ganon kategory, hindi na tayo may hiligaw. Nasusunod rin natin ang sinabi sa Biblia na huwag daragdagan at babawasan ang mga salita namin sapagkat delikado ito. Nakalagay po yan sa Kawikaan 30 verse 5-6 at sa Kapahayag 22:18-19. Bawal na bawal ang dagdagan at bawasan ng salita ng Diyos. Bawal rin na i-interpret. 2 Peter 3:16. Napupuot ang Diyos sa mga nagkasariling kata o interpretasyon. Kagalit ang Diyos yan. Sinasabi po yan sa Jeremiah 20:32. Bawal na bawal po ang Diyos. Ang paraan ng Diyos ay the way to maturity. Sagapin natin ang katotohanan, nakakaunti lamang ang maliligtas. Matthew 7:13-14, Matthew 13:18-23, kakaunti lamang maliligtas. Doon sa konti na yun, umaasa ko nga, lahat dito. Kasama doon sa konti. Napakalawa kasi ng daan. Pwede ka maglasing. Pwede ka mag-six. Pwede ka mag-duko sa tao. Lahat ng mga sa Galatians 5:19-21, nandun lahat ang mga tinatawag na nakasalanan. At nandun sa 21:8 ng pahayag. Pag iya po binasa mo, ito pala ang mga paparusahan ng Diyos. Tanggapin natin ang katotohanan na ang buong sanlibutan ay pinaghaharian ng Diablo. Sinabi natin kami na Christian 5:18-19. Alam po ninyo, napakarami pa pala na ating pag-usapan. At iyan po, sa mga next speaker sana, hindi na kayo ng ballpen o kaya ng cellphone, i-record nyo. Kasi pagdating doon sa bahay, ito pa lang verse. Ang mahalaga doon yung verse yung salita ng Diyos. Ito pa rin yung verse. Inista mo na pamukit sa bahay. Iyan po ang kadalasan. Ang kadalasan na sinasabi ko sa mga kaibigan ko na matured na. Sabi ko makinig kayo ng mga diskusyon sa sana yan, sa YouTube. At timbang ninyo kung sino ang tama. Kasi mapansin naman ninyo eh. Pag nagkasulat, tama. Pag hindi nagkasulat, mali. Pag nag-ilusot na ideya, hindi totoo yan. Palusot lang yun. Kaya tayo natin magpasalamat sa Diyos. Tayo po naiipan ko. Sa pangalan ng Ama na ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin Diyos, nagpapasalamat po kami. Sapagkat naramdaman namin ang iyong bulan na Espiritu sa aming pinagiglaan. Tunay nga po, naman po ang simbahan nito. Sapagkat ang lahat, Panginoon, ng mga tao dito ay nakikinig sa iyong salita. Napuspos mo po sila ng iyong salita. Simula pa lang po sa simula, habang nag-aawitan, ay naramdaman na namin ang kapuspusan sa aming mga buhay. Panginoon Diyos, alito po ang mga anak. Kaya ito po, Panginoon, namatanin sa kanilang puso at isip ang mga salita mo na amin pong binasa sa iyong banal na aklat. Panginoon Diyos, tulungan mo po kami at patnubayan ang iyong banal na Espiritu upang kami lahat ay pagkaroon ng tunay na diwa ng pag-ibig. Ibuhin po ninyo ang puso ng aming mga kamag-anak, aming mga kapatid, ang aming pong mga kapatiran, ang aming kaibigan at lahat ng tao. Ibuhin po ninyo upang matanim sa kanila ang salita mo sa kanilang puso. Dahil ito po, Panginoon, nagdasal ang inyong presensya sa gawain ito. Puspusin mo po ang bawat isa upang sa ganun, Panginoon, ay may kumuluhan po ang aming pagsamba. Basbasan po ninyo kaming lahat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Hallelujah. Hallelujah.
dumako po tayo sa pagbibigay. At habang tayo ay nagbibigay ay si Sister Ana ay magbibigay ng awit. Bigay ng isang ando. Tayo na po ay magbigay. announcement sa Sunday po,
patuloy kung sinong nice sumatin ng may Sunday school po tayo, pinamumunuan po ni Pastor Rod, at sa nice na sumali sa music ministry, magpatuloy lang po tayo kasi hindi lang para sa akin, hindi lang po tayo tagaupo lang sa upuan, kailangan din ng Diyos ng manggagawa. Kasi mas maganda kung mas marami tayo para dito sa music ministry. Yan lamang po. At yung Sunday service po natin, magsisimula po ng piniin po ng linggo. Yan lamang po. May karagdagan pa po ba? Wala na. So, yan po. Over Sunday pa lang saan. May ganyan. Oo, sa next Sunday, first week ba na? Tapos, wag tayo, pagkatapos ng simba, wag po tayo umalis agad kasi may kainan yun. Sino pong gusto magdala? Yan lang. Bubulol na ako. So, yan lang. So, tinatawagan ko po si Pastor Rod para sa pangwakas sa panalangin. Meron bang may birthday ngayon? Ay! Dahil tayo pong lahat ay papanalangin mo sa susunod para Birthday? Sino pong may birthday? so dito po sa church natin pag may birthday may regalo kayo. Lumapit po dito sa Ang regalo niyo sa kanya panalangin. Bigyan siya ni Lord ng 1 billion. Ayaw nyo, hindi naman kayo magbibigay si Lord Sa tayong lahat ay umayo. I-bless po natin yung kapatid natin. Hindi galing sa ating kay Lord. Ngayon pa kayo marunong bigay. Doble bibigay sa inyo ng Panginoon. Happy birthday. Pinapag-pray yung may kaarawan ang pagpalain ni Lord. Lalong na sa financial, physical, emotional. Yung gagawin natin mabuti na alam din ko